Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ako ngayon sa Christ the King Parish sa Quezon City para sa pagpupugay sa ating kaibigang si Mike Enriquez ng mga nakatrabaho niya sa GMA. Isang araw yan bago naman buksan sa publiko ang burol bukas. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga nakikiramay. Ilang kilalang personalidad na ang dumating dito, kabilang ang mga kasamahan sa media at mga kaibigan at katrabaho sa GMA Network. Dumating na rin sina GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, President and COO Gilberto Duavit Jr., Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalong at iba pang executives. Nagtipon-tipon sila rito para sariwain ang magagandang alaalang iniwan ng nag-iisang Mike Enriquez. Dumating din at nagbigay pugay kay Mike ang staff ng kanyang dating programang Investigador. Mahigit 50 taong naglingkod sa mundo ng broadcasting si Mike. Nakilala rin sa tawag na Buma ng kanyang mga kaibigan at katrabaho. Sa mga oras na ito ay ginaganap na ang isang memorial service, kasunod ng Holy Mass na ginanap kani-kanina lang. Balik muna sa inyo, Vicky at Emil. Maraming salamat, Mel. Babalikan po natin ang mga magaganap sa pagpupugay para nga kay Mike maya-maya lamang. At sa ibang balita, uwinasak ng isang buhawi ang maraming pasilidad ng isang paaralan sa Cagayan, kasabay pa rin ng pagpapalakas sa habagat ng 3 bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Habang sa Benguet, naglalakihang tipak ng bato naman ang nagbagsakan sa isang kalsada. Nakatutok live si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Russell. Vicky, Emil, dito muna tayo sa lalawigan ng Cagayan kung saan mga sirang paaralan at mga binahang palayan ang iniwang pinsala ng bagyong Goring. 80% ng Licerio Antiporda Senior National High School sa Bugay, Cagayan ang nasira kasunod ng pananalasa ng bagyong Goring na sinabayan pa ng pagtama ng umano'y buhawi. Natanggalan ng bubong at pinto ang ilang silid. May dumaan na ipo-ipo kaya nasagi yung mga karamihan sa classroom namin, sir, dito. Malakas, sir. Isang classroom na ito sa matinding napinsala ng nangyaring ipo-ipo at pananalasa na rin ng bagyong Goring. Ang kanyang yero nilipad at nasira. At dahil tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan, naiipon mismo dito sa loob ng silid-aralan ang tubig na posibleng pamahayan pa ng mga lamok. May papasok sila yung face-to-face classes, yung hindi papasok magmamodule pa rin po sila. Sa Barangay Paddayan, baha naman ang sinusuong ng marami. Ang hirap pa ng buhay dito pag ganong panahon. Kasi walang hanap buhay, sa bukid lang po o kaya sa dagat, ganun lang. Opo, tapos baha pa. Sa bayan ng Kamalanyogan, nagmistulang lawa ang ekta-ektaryang palayan. Dapat 2 hektarya. Pinarepair namin kapon, tatapon naman, basa. Dapat matuyo para may makuha. Gumuhuri ng malaking bahagi ng tulay sa bayan ng Santo Niño at gataran na hindi madaanan ng malalaking sasakyan. Naglalakihang tipak ng bato naman ang nagsisibagsakan sa boundary ng Baguio at Tuba, Benguet. May mga naka-standby naman daw na backhoe at payloader pero hindi pa nasisimula ng clearing operation. Nag-abiso naman sa mga motoristang dumadaan sa Cannon Road na umiwas. Bukod sa rock slide, may landslide ding naitala kaya nag-clearing operation sa Claveria Calanasan Road sa Apayao at bahagi ng Abra Kalinga Road na nabalot ng makapal na putik. 2 sasakyang nabalahaw ang nirescue. Sa Pigdig, Ilocos Norte naman, nagbayanihan na ang mga residente para maitawid sa rumaragasang ilog ang labi ng kanilang kasamahang 90 anyos. Isinakay nila ito sa kawayan at saka pinasan papunta sa punerarya. Ganon din ang ginawa nang mailagay sa kabaong ang biktima.
Emil, balik dito sa Cagayan, balik Fuga Island na rin sa bayan ng Apari. 54 na mangingisdang na stranded sa bayan ng Claveria. Patuloy din ang pagbaba ng antas ng Bonton River, pero patuloy na nakaalerto ang otoridad, lalo't inaasahan pa rin ang mga pag-ulan na dala ng mas malakas na habagat. Yan muna ang latest mula rito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sa gitna naman po ng rumaragasang Marikina River, nawala ang isang lalaking naliligo. At mula roon, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, ngayon nga buong maghapon naging makulimlim na may manakanakang pag-ulan dito sa Marikina City. At naging abala po ang Marikina Rescue Team sa paghahanap sa isang lalaki na pinaniniwala ang nalunod sa Marikina River. Isang inang naghihintay sa anak na hindi siguradong babalik. Nakatanaw si Gloria Raceli sa ilog ng Marikina kung saan huling nakita ang kanyang anak. Bandang 3:30 ng hapon kahapon, tumalon raw sa ilog ang anak niyang si Jerome, 22 anyos, para maligo. Naganap ito sa Barangay Tumana sa Marikina City kung saan din sila nakatira. Humihingi pa nga yun ng saklolo wala na rin makasagip dahil sa lakas ng ng ulan at saka hangin at saka yung tubig. Hindi raw nakainom ang kanyang anak at marunong lumangoy, pero lubha raw malakas ang agos ng ilog kahapon. Kanina, wala ng ulan at mas mababa na ang level ng tubig. Pero may bagyo sa puso ni Aling Gloria. Panawagan ko sa kanila, sana mahanap nila yung anak ko at maibalik sa akin kahit siya'y wala ng buhay. Inikutan ng Marikina Rescue 161 ang Marikina River hanggang sa bahagi ng Manggahan Floodway sa Pasig City. Dito kami sa ilalim ng Marcos Bridge. Nakasangaran dito. Makikitang bagamat mas mababa na sa 15 meters ang tubig sa ilog at medyo maganda na ang panahon, malakas pa rin ang agos nito. Nag-resume tayo kaninang umaga, 8:00 ng search and retrieval at inaasahan namin base sa experience namin by after 24 hours pa usually lumulutang yung mga nagiging biktima ng pag-alunod dito sa Marikina River. Paalala ng Marikina City Risk Reduction and Management Office, bawal pong maligo sa Marikina River. Hinihingi rin nila ang kooperasyon ng publiko na sawayin o kaya ay isumbong sa mga otoridad kapag may nakita silang nagsuswimming dito. Tumutulong rin ang Philippine Coast Guard at ang rescue team ng Barangay Tumana sa paghahanap sa biktima. Vicky, bantang 5:20 PM umulan ng malakas dito. Bagamat ngayon naman bagya ng humupa yung pag-ulan. Dito sa akin likuran makikita nyo yung elevation ng Marikina River. Nasa 14.8, mas mababa dun sa 15. Kaya po walang nakataas na alert level ngayon dito. Yan muna po pinakahuling ulat mula dito sa Marikina City. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Nagtakda ng price ceiling sa bigas si Pangulong Bongbong Marcos bilang tugon daw sa mahal na bentahan sa merkado. Pero ang ilang negosyante may pangamba. Nakatutok sina Bernadette Reyes at Ivan Mayrina. Sa nakalipas sa mga linggo, tila di mapigilan ang pagmahal ng bigas sa mga pamilihan. 50 pesos kada kilong pinakamura. Swerte ka kung may mabili ka. Solusyon ng Malacanang, price ceiling o hangganan ng presyo na pwedeng ibenta ang bigas. 41 pesos sa regular milled at 45 pesos naman sa well-milled, batay sa executive order o EO ng Pangulo. I would encourage anyone who finds that someone or retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo para matignan po namin at tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay. Nauna nang sinabi ng Pangulo na nababahala siya sa pagmahal ng bigas kahit sapat ang supply. Hindi po price freeze kung hindi price ceiling ito, ilalagay lang natin yung highest price para maiwasan yung nangyayaring manipulasyon sa merkado. Dahil pang regular at well-milled lang ang saklaw ng utos, babantayan ng Trade and Agriculture Department sakaling may magbenta ng mga ganyan bilang premium o ihalo sa premium para mapaikutan ng price ceiling. May kaakibat na parusang multa at pagkakakulong ang paglabag sa Price Act.
sa lalong madaling panahon ng pagpapatupad ng price ceiling. Pero hanggang kanina, umaabot pa sa hanggang 55 pesos at hanggang 57 pesos ang kilo ng regular at well-milled rice, lagpas sa price ceiling. Sa pwestong ito sa Commonwealth Market sa Quezon City, pinakita sa atin ng rice retailer kung magkano ang bili nila sa bigas. Pumapatak na nasa 49 hanggang 51 pesos kada kilo. Kaya paano rin nila ibebenta ang bigas ng pasok sa price ceiling kung mas mataas pa rito ang kanilang puhunan? Paano yung plastic namin, yung tao namin, yung pwesto namin? Saan namin siya kukunin? Diba? Kung pipilitin nila kami magtinda ng 41, hindi na kami magtitinda ng bigas. 48 na po agad ang puhunan, pagbiyahe mo pa lang. Wala pa po doon yung mga pagpunta mo sa Manila. Baka yung iba dyan na mga nagbibenta ng bigas, either ititigil mo na nila, baka hindi nila kayang magbenta sa price control level. Pero para sa Bantay Bigas at kilusang magbubukid ng Pilipinas, kaya pang ibaba ang presyo sa itinakdang price ceiling. Ang ibinebenta nila ngayon ay yung inani po nung nakaraan na hindi po dapat tataas ng kung regular milled rice, at least 34 to 36 pesos retail price ay may kita na sila, at kahit yung well-milled rice na 37 pesos and 40 centavos, may kita na po yung mga trader at saka miller. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes. At ako si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. Unang araw ng Burr months, may sumalubong agad na malaki ang taas presyo sa LPG at Auto LPG. Alamin kung magkano sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Ikinagulat ng kainang ito ang panibagong pabigat sa kanilang pagbabudget. Ang mahigit 6 na pisong dagdag presyo sa kada kilo ng LPG na ginagamit nila sa pagluluto. Epektibo yan simula kaninang hating gabi. Hindi rin po kami nagtaas sa paninda namin. Wala naman tayong magagawa, yung LPG yan kahit tumaas, gamit po natin sa pang-araw-araw po. Dahil dyan, umaabot na ngayon sa 840 hanggang 1,000 pesos ang kada 11 kilogram na tangke ayon sa Energy Department. Mula Enero ay 4 na beses nang tumataas ang presyo ng LPG, pero 5 beses namang bumaba. Kaya lumalabas na bumaba pa rin ang presyo ng LPG simula Enero ng mahigit 3 piso kada kilogram batay sa kwenta ng GMA Integrated News Research. Bukod sa household LPG, nagmahal din ang mga auto LPG. Mahigit 3 piso naman yan kada litro. Ang pagmahal ay dahil sa pagtaas din ng contract price ng LPG sa buong mundo ngayong Setyembre, na karaniwan pag nagsimula ang Burr months. Ngayong pong September, dito na po nag-i-stock yung Northern Hemisphere countries para po sa gamit nila sa winter time. Nasabay pa yan sa pagbawas ng produksyon ng langis ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Sa susunod na linggo naman, asahan ng panibagong oil price hike base sa 4-day trading ngayong linggo ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. At Chika Minute na po mga kapuso ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi. Ang leading lady ng upcoming film na Video City, Be Kind, Please Rewind, at kapuso series na Black Rider. Walang iba kundi si Miss Yasi Pressman. Yasi! Maraming salamat po, Miss Vicky. At happy Friday, chikahan mga kapuso! Sa gitna ng controversy, family is everything para kay magandang dilag star Rob Gomez, na bibida rin sa episode ng Regal Studio Presents this Sunday. Relatable nga raw ang story niya na iikot sa mga na-in-love sa kanilang besties. Makichika kay Lar Santiago. Butchie! Oh, thank you! Sobrang komportable na sina Clea Pineda at Rob Gomez sa isa't isa nang mag-taping sila para sa episode ng Regal Studio Presents na Meron Bang Tayo na mapapanood sa darating na linggo ng hapon dito sa GMA. Tungkol siya sa mag-best friends na malalim yung pinagsamahan. Yan, grabe yung friendship. Grabe nila tinatreasure yung friendship nilang dalawa. Just like every friendship, may tampuhan at may mahalan na nangyayari po, di ba? So we always care about our friends. At dito makikita ang pagsubok ng friendship nga lang ba.
Parehong focused sa kanya-kanyang career sina Clea at Rob. Si Clea, hinihintay na lang ang simula ng bago niyang primetime series sa GMA. Si Rob naman, excited na sa pagbabalik sa taping para sa top-rating afternoon prime series na Magandang Dilag. I'm so excited to get to see them again and magkamustahan kami ko ng bali-balita. Everyone, just seeing everyone, even the crew, kasi po mas close ako talaga sa crew. Dahil mas maraming me time si Clea, mas may time daw siyang mag-ride na sobra niyang na-enjoy gamit ang kanyang big bike. Yun yung ginagawa ko para just to kill time and to have fun outside work with my dad. Yan, and cousins. Yan, nag-ride lang kami sa iba't ibang province. Ang sarap sa feeling. Gusto rin daw ni Rob matutong mag-ride. Pero sa ngayon, puro trabaho lang siya dahil nagsushooting siya para sa pelikulang Shake, Rattle and Roll at ng isang series ni Direk Eric Mati. I'm all about work. I'm work and go home. You know, family is everything. So I work and then I go home. Isang pahabol na tanong naman ang ibinigay ko kina Rob at Clea. Masaya ba ang puso mo ngayon? Hindi po. Pero I'm happy for work. Hindi po. Ikaw, Clea, masaya ba ang puso mo ngayon? Masayang masaya. Or Santiago, updated sa showbiz happening. Sa Bulacan at Pampanga, hindi pa rin humuhupa ang bahang dulot ng bagyo at high tide. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Emil, marami pa ring lugar dito sa Pampanga ang lubog sa baha. Ito'y kahit kanina ay nasilayan na ang liwanag. Ani mo'y dininig umanong panalangin ng umaraw kanina dito sa Macabebe, Pampanga. Pahinga ng mga taga rito sa ilang araw na pag-ulan na nagpalala sa high tide. Yung nakarana, yung baha po nun, mas malaki pa dyan hanggang dito po nun. Sa kabila niyan, lubog pa rin sa baha ang mga kalsada rito. Sa gitna niyan, tumirik ang isang tricycle. Lakas ng alon ng mga truck. Sa Masantol, Pampanga, halos di nalalayo ang sitwasyon. Mataas pa rin ang tubig sa may ilog kaya pag kumukulimlim, natataranta na ang 61 anyos na si Aling Maria na nakatira sa tabing ilog. Yung pong alon, pag umaagos sa likuran dito po sa may bahay, para po magigiba yung kubo ko. Wala po kaming matutuluyan ng iba. Tsaka hindi namin po maiiwan dito. Dito lang po kami naghahanap buhay. Mayat-maya ng araw, pinapasok ng tubig ang kanilang bahay. Yan po mga paligid ng ano po yung kinatatayuan nyo. Linalagyan lang po namin ng yero tsaka plywood para po yung alon hindi po pumapasok dito kasi magigiba po yan eh. Lubog din sa baha, bunsod ng pinagsamang high tide at masamang panahon ang nasa 17 barangay sa Kalumpit, Bulacan. Pinaka-apektado ang mga barangay ng Gugo at May Sulaw na hanggang dibdib na raw ang lalim ng tubig. Kaya sinuspindi na ang mga klase sa lugar. Emil, balik tayo dito sa may Macabebe, no? Batid ng mga taga rito na medyo matatagalan pa ang sitwasyon nila dahil nga sa high tide. Pero panalangin nila, sana daw ay hindi na ito palalain pa ng masamang panahon. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Inilatag ng Pangulo ang magiging hakbang ng Pilipinas kaugnay ng 10-dash line na inilabas ng China sa bago nitong mapa. Ang India, na isa rin sa mga umalma sa mapa, sinabing papalakasin pa ang maritime cooperation kasama ang Pilipinas. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni na Joseph Morong at JP Soriano. We've not changed our approach. It is other countries around us that have changed their approach. Tuloy na pagdepensa sa mga teritoryo ng Pilipinas ang tugon ng Pangulo sa pag-i-issue ng China ng 10-dash line map na sumasakop sa malaking bahagi ng South China Sea kabilang ang bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas.
Tila pamalit ito sa 9-dash line na nauna ng ipinawalang bisa ng arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas noong 2016. Now the 9-dash line has been extended to the 10-dash line. So these are we have to respond to all of these, and we will. But again, these are operational details that I would prefer not to talk about. Ayon sa Pangulo, hindi raw nagbabago ang posisyon ng Pilipinas kung ano ang sakop natin. Kahit noon pang dekada 40 nang okupahin natin ang Kalayaan Island Group malapit dito sa Palawan. Hindi rin daw natitinag ang Pilipinas. Ang ibang sundalo naman ng Western Command na nasa mainland Palawan ay kinausap ng Pangulo kanina. Pinuri sila ng Pangulo para sa mga misyon sa West Philippine Sea sa kabila ng pangharas ng China. Comparison doon sa mga ibang nakakatagpo natin doon sa West Philippine Sea ay kahit na maliit lang ang naihaharap natin na puwersa ay maganda naman ang nagiging resulta dahil kahit papano ay nagagawa natin ng nagiging maliwanag hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo na tayo ay hindi tayo papayag na basta't kukunin sa atin ang teritoryo ng Pilipinas. Tulad ng Pilipinas, nagpahayag na rin ang India ng di pagkilala sa bagong 10-dash line map ng China na bukod sa pagsakop sa EEZ ng Pilipinas ay umaabot na rin sa Taiwan. I would express my solidarity with the sentiment in the Philippines with regard to such efforts at what I would call cartographic expansionism. Maging sa border din kasi ng India at China ay may bahaging inaangkin ang China. My ministers also commented on this, and he's described this as this map as absurd. So I think that sums up the position. Kaya palalakasin na rin ng India at Pilipinas ang kanilang maritime cooperation, kabilang na ang kasunduang mag-maritime training ang Philippine Coast Guard sa India. Bumuo rin ng SOP o Standard Operating Procedure ang Coast Guard ng dalawang bansa para magka-direct contact sa isa't isa kung kailangan. It'll allow us to have a pathway to transfer information and therefore help both countries. Umalma na rin sa 10-dash line ang Malaysia, Vietnam at Taiwan. Giit ng China Foreign Ministry, regular namang naglalathala ng mga mapa ang China para may mga standard na sinusundan daw ang lahat. Pero kahit ilang dash o guhit pa yan. The arbitral award is final and binding, and it gives us our maritime entitlement, our extended economic zone, our territorial waters, and even our extended continental shelf. Ang mungkahi ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. If you can get the natural resources, you get the oil and gas, you win. Even if China does not recognize that you have an exclusive economic zone, as long as you can get the gas, the oil, you win. And that is why Malaysia and Indonesia are winning. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, magpapatuloy kaya hanggang ngayong weekend ang maulang panahon? Alamin natin yan live mula kay Marine Drivers ng GMA Integrated News Weather Center. Maureen. Salamat at magandang gabi mga kapuso. Narito ho tayo ngayon sa tapat ng EDSA Quezon Ave MRT Station at sa sakayan ng carousel bus. Ang panahon ho na naranasan natin ay malakas na ulan pero tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Ang pabugso-bugsong ulan na naranasan sa Metro Manila at sa kabuuan ng bansa ay dahil pa rin sa hanging habagat na pinalalakas ng 3 bagyo. Kaya mga kapuso, mag-ingat dahil ang weekend natin mukhang magiging maulan. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyong Hana sa layong 710 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Kumpara kahapon, lumakas pa yan bilang typhoon na may maximum sustained winds na 120 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At ayon sa Pag-asa, hindi pa rin ito nakikitang maglalandfall o tatawid sa anumang bahagi ng bansa. Posible rin na sa linggo ng hapon o gabi ay nasa labas na ito ng PAR. Pero patuloy nitong pinalalakas ang habagat kasabay ng paghatak din dito ng Typhoon Shaula o dating bagyong Goring.
pati ng severe tropical storm Hirogi na nasa labas ng PAR at hindi naman inaasahang lalapit sa bansa. Dahil sa habagat, posibleng magtuloy-tuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend. Magiging maalon din at delikadong pumalaot sa mga baybayin sa halos buong Luzon at Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon ang uulanin bukas. May heavy to intense rains sa western section katulad ng Zambales, Bataan, Pangasinan at Mindoro provinces. Halos ganyan din ang inaasahang panahon sa linggo. May matitinding ulan na rin sa iba pang bahagi ng Central Luzon, pati sa Bicol Region. Sa Visayas naman, may mga pag-ulan bukas sa Panay Island, Negros provinces at ilang bahagi ng Leyte. Pagsapit ng linggo, posibleng madagdagan na ang mga lugar na uulanin at may malalakas na ulan na rin sa Western Visayas. Sa mga kapuso natin sa Mindanao, bukas ng hapon, inaasahan ang pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Mas magiging malawak ang ulan pagdating ng linggo kaya paghandaan na rin huya ng mga residente sa Socsargen, Barm at Davao Region. Dito naman sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng maulit ang mga pag-ulan ngayong Sabado at Linggo. Kaya sa mga maglalaba, maghanda na lang muna ng masasampayan ng mga damit sa loob ng bahay. At kung makikita natin sa aking likuran, tuloy-tuloy ang dating ng mga kapuso natin na nag-aabang at sumasakay sa bus. Nararanasan pa rin natin yung mga pag-ulan at ngayon nga ay kasama na rin ang malakas na hangin. Kaya sa mga hindi pa nakakauwi ng kanilang bahay, mag-ingat sa inyong biyahe. At yun lang muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Maraming salamat, Maureen Shrivers. Strikto pero mapagbigay at palabiro rin. Ganyan inilarawan ng kanyang mga nakatrabaho ang ating kapusong si Mike Enriquez. Atin pong balikan ang mga alaala ni Mike o Buma sa pagtutok ni Jonathan Andal. Pag ganitong oras ng umaga, pupungay-pungay pa mata ko. Parang nagsisimbang gabi nito araw-araw. Pa yung mga tao, serbisyong totoo eh. Nagsisimula ang araw ni Mike Enriquez dito sa opisina ng Super Radyo DZBB. Ito lang pakakataong kumain habang nagpo-programa. Kundi gutom. Pagdating niya dito, upo siya dyan. Dito? Yes, may baon na siyang nakapag-drive-thru na siya sa isang fast food chain, may dala siyang breakfast, kasama doon ang paborito niyang kape. Alam nyo bang kahit may cellphone na, gumagamit pa rin ng handheld radio si Mike? Pag meron nagsalita sa radyo ng base to 1, sagutin mo na si Sir Mike yun. Siya yung magpa-flash report ng sunog. Siya yung magpa-flash ng aksidente. Sa loob ng kanyang opisina, naroon pa ang transistor radio na ito ni Mike. Si Sir Mike kahit saan siya magpunta, dala niya sa kotse, nakikinig yan. Hanggat hindi pa sira, hanggat gumagana pa, gagamitin niya. Sabi ng kanyang executive assistant for 15 years na si Bernadette, striktong boss si Mike pero mapagbigay. Yung nagka-cancer yung ate ko, he was able to help me and yung family ng husband ko, yung father-in-law ko, yung brother niya. Sa studio naman, may pagka-pasaway raw si Mike, sabi ng kanyang floor director ng 20 taon. Kaya nga raw nasasamid si Mike sa ere dahil habang commercial, kumakain siya ng kutkutin gaya ng mani. Sabihin ng director, sabihin ng EP, sabihin mo huwag na kasing kumain. Ano gagawin niyo? Nagugutom ako. Yung mga ganun siya. So parang kahit sabihan ko siya, gagawin pa rin talaga niya. Sabi nga niya, Carino brutal siya magmahal. So once, kung hindi ka niya papagalitan, hindi kayo mahal, hindi kayo close. Isa sa supplier ni Mike ng mani, si Ate Lani ng Co-op Canteen ng GMA. Oo, sa isang araw. Sana may mani sa taas dyan para di mo kami makalimutan. Sa labas naman ng opisina at studio, palabiro at mabuting kaibigan daw si Mike. Patunay dyan ang kaibigan niya sa pagkabinata na si Willie Inong, na kapwa niya DJ noon sa radyo. Ikinuwento niya kung saan galing ang palayaw ni Mike na Buma. Ano yan Mars Ravelo Filipino Comics. Ano yun, elepanteng malaki na mga 1950s, 60s yun Tinawag ng mga kaibigan niya yun sa kanya Over time, nagustuhan ni Mike. Huli niya raw nakausap si Mike bago ito isinugod sa ICU 2 linggo na ang nakararaan. Hanggang sa huli, gusto raw ni Mike na bumalik sa ere. He kept saying, Willie, next week, they already talked to me. I'm gonna go back on the air next week. Salamat, Sir Mike! Mahal ka namin! Hindi ka namin malilimutan!
Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal na nakatutok 24 oras. Mga kapuso, Burr months na. Kaya naman sa simula ng longest Christmas celebration in the world, something creative naman ang susubukan natin sa Christmas capital of the Philippines. Kaya naman, let's change the game and make our own parol. Mga kapuso, Burr months na at bukod sa pagbabalik ng mga paborito ninyong Christmas carols, diba, nandito na si Sir. At hindi rin mawawala ang iconic Pinoy parol. Kaya nandito tayo ngayon sa tinaguriang Christmas capital of the Philippines, ang San Fernando, Pampanga, to make our very own parol. Hango ang salitang parol sa salitang Kastila na farol o lantern. Sinasabing nabuo ang 5-point star design nito noong 1908 ng isang nagngangalang Francisco Estanislao na taga rito rin sa Pampanga. At dito sa San Fernando, Pampanga, taon-taon ipinagdiriwang ang Giant Lantern Festival. Kaya naman ang magtuturo sa atin sa paggawa ng parol, none other than ang defending champion sa Giant Lantern Making Contest na si Mark. Mark, meron na tayong frame dito. Paano ba natin to dinidisenyohan? Ang next po step natin, yung paglagay na po ng ilaw. Pag naipwesto na ang ilaw, pwede na itong balutin ng plastic. Hindi ako nag-welding po. Ito lang talagang ambag natin dito. Paano kayo nagsimula dito sa paggawa ng lantern? Bali, yung po talagang paggawa ng lantern, nag-start po siya kay papa ko. Nung nag-18 po ako, nilipat na po niya sa akin yung business. Tatanggalin ang sumobrang plastic gamit ang blade. Ingat sa paggamit nito, mga kapuso. At saka sinecure ni Mark ang electric cord ng bumbilya. Yeah! Pero may mas simple pang paraan ng paggawa ng parol. Na ituturo naman ng ama ni Mark na si Arnel, ang nagsimula ng kanilang negosyo mahigit 3 dekada na ang nakalilipas. Kailangan lang ikorteng star ang mga kawayan at pagdikitin ang mga dulo gamit ang tali. Itatali ang 2 star na nabuo at saka hahatakin sa gitna at lalagyan ng maliit na kawayan. Ganun, hindi siya mapuputol. Ipepwesto ang bumbilya at pwede nang idikit ang Japanese paper. And just like that, yeah! Meron na tayong parol. So there you have it, guys. Hindi natin kailangan gumastos o magpakapagod to make our homes feel a little bit more festive. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales. Para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras. Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. At para sa mga kapuso natin abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.